Serbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. 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 Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama at ito po ang programang Lunas at po sa atin ng Sunburst Sopal Mito. Isang oras ng talakayan tungkol po sa pangangalaga sa ating kalusugan at para po samahan tayo sa ating talakayan ngayong gabi, makakasama po natin, graduate po siya ng Doctor of Medicine mula sa FEU Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation School of Medicine. Graduate din ng Far Eastern University Manila ng BS Biology. And currently, he is the Medical Officer 3 po ng Public Health Quezon City Health Department. Kasama natin Dr. Vincent Lou Mendoza. Doc Vince, magandang gabi sa iyo. Hello po, Ma'am Beth, Ma'am Faith, sa lahat po ng ating tagapakinig ng mga listeners ngayong gabi po. Good evening po at welcome po sa programang Lunas. Ayan. At happy birthday sa'yo, Doc, ngayong araw. Happy birthday sa'yo. At sa mga nakikinig sa atin, Doc Vince, kahit birthday ni Doc Vince, tuloy-tuloy po yung ating talakayan tungkol sa prostate alert. Ayan ha. Para samahan naman po tayo at bigyan tayo ng impormasyon kung paano nga ba makakatulong ang Sunburst Sopal Mito para sa may mga enlarged prostate. Makakasama po natin si Ma'am Beth Perez. Ma'am Beth, magandang gabi po. Yes, Ma'am Faith. Good evening po. And kay Doc Vince. Good evening po at sa lahat po ng nakikinig at nakakapanood ng Radyong Lunas. Good evening po and i-greet ko lang din po si Doc Vince. Happy birthday po! Ayan. So sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayong gabi, ang ating text line po 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Sa mga nakikinig sa atin, Doc Vince, kung gusto nilang makisali sa ating talakayan, maaari silang mag-text o magtanong ng kanilang mga question tungkol po sa kanilang problema sa pag-ihi. Alam mo, Doc, ilang beses na nating narinig yung ating discussion tungkol sa enlarged prostate, ano-ano ba ang mga sintomas nito. Ngayon naman, sagutin natin yung ilang mga katanungan nila. At usually kasi, Doc, ang pinaka-tinatanong ng mga kalalakihan tungkol sa enlarged prostate or pag-usapang prostate, bakit nga ba, Doc, lumalaki yung prostate na nagiging dahilan ng problema sa pag-ihi? Yes, opo, Ma'am Faith, alamin po natin ano ba ang prostate. Ang prostate gland po ay sa lalaki lang ito makikita, hindi na madalas sa tanong, ano bang organ to? Pareho ba? Both daw ba? Organ lang yung prostate gland ay sa mga lalaki lang po nakikita. At ano nga po ang tinatawag na BPH, itong pag-usapan natin ngayong gabi. So ito po ay, ano po bang normal size ng normal na laki po o yung size po ng prostata o yung prostate gland ay kasing laki lang yan ng kastanas. Pero kapag nagiging abnormal ay kaya na lumaki ng 10 times, 20 times, 30 times yung so isipin nyo yung kung gaano kalaki yung kastanas. So i-times 20 nyo yun, i-times ganun sa kaya lumaki. At ito po ay yung tinatawag na yung paglaki ng prostate ay yung tinatawag na non-cancerous, so hindi po siya cancerous. So hindi siya cancer pag ng prostate. At ano po ba yung dahilan nito? Ito nga po ay lumalaki po yung prostata ng isang lalaki dahil nga po sa pag-edad ng isang lalaki. Lagi ang sinasabi ni Doc, kung ito yan po ay matatagpuan natin yung tinatawag na fountain of youth o yung pagtigil
ng tinatawag na pag-edad natin, doon lang siguro hihinto ang ating tinatawag na BPH o paglaki po ng prostata. At ano ba po, nasaan po ba yung tinatawag na anatomy o yung lokasyon, nasaan yung kinalalagan o yung lokasyon ng ang prostate po kasi ay nakapaikot doon sa tinatawag na urethra. O urethra sa Tagalog po yung daanan ng ihi. Nakapatong yan dun sa tinatawag na urinary bladder sa lalagyan ng ihi. Kaya at ang pinag-usapan natin puro paglaki. Kaya kapag lumalaki yan, naiipit niya o napipress niya yung, siyempre, yung tinatawag na urethra, daanan ng ihi, yung lalagyan ng ihi. Kaya, may pag-usapan natin. Pero maano ka lang. Kaya di ba pag lumalaki ay nahihirapan ang paglabas ng ihi. Di ba? Ano pa ba ang mga tinatawag na risk factor? Madagdag ko na Ma'am Bet, no? So yun na po, yung edad, number 1 yan. Kasi natagpuan po natin, hormone dependent o sa hormonal changes ng isang lalaki kung bakit din lumalaki. Yan po yung dalawang rason yan yung aging, yung edad po, tsaka yung hormones po, no, hormone dependent kasi. So, dahil nga po natagpuan natin na yung hormone na testosterone ay siya yung parang nag-uudyo ko na paglaki po nung tinatawag na prostate. Genetics. Di ba mga pitaging tanong, ito kung paano namamana po bang prostate? So, yes, tama po, no? May tinatawag na genetic predisposition. Halimbawa po, kung nagkaroon ka ng family history o family member po, lolo, magulang, lalo magulang, o tito, kapatid na nagkaroon ng mga problema sa prostate, siyempre nagkakaroon po, mas mataas din po yung chance na magkaroon din po kayo. Ano po yung mga ibang factors? Yun nga po, tinatawag natin, obesity, pwede rin diabetes, heart diseases, pwede po mag-increase o mag-elevate o tumaas po yung risk ng pagkakaroon ng prostate. Di ba po? Ayan, no. So maraming kumbaga doc risk at madaming dahilan kung bakit lumalaki yung prostata ng mga lalaki. Pero basically, doc, ang pinakadahilan is natural itong nangyayari sa katawan ng mga lalaki because of aging, no, doc. So sa mga nagtatanong din kasi sa atin, doc, no, bakit daw ang ilang mga kalalakihan kapag umidad sila ng 40 years old and above, yung mga nararamdaman nila ay nahihirapang umihi o hindi naman sila makaihi. So ano ba talaga, doc, yung mga sintomas na maaari nilang maramdaman kapag sila ay nagkaroon ng enlarged prostate? Ayun, tama nga po, no? So, nabanggit po natin kanina yung anatomy, yung lokasyon, yung mga dahilan o yung risk factors. Initially nga po, syempre kapag lumalaki pa lang yan, hindi naman yung halimbawa ngayong araw ay size 1 yan, bukas bilang size 10 na. Ibig sabihin lang nito, hindi naman yan overnight, nalalaki. So unti-unti po yan lumalaki. No? Lalo na, gusto ko maintindihan lalo sa mga bagong tagapakinig natin o listeners. So ibig sabihin lang natin po, dyan sa Diba Ma'am Faith ay unti-unti yan. So initially, sa umpisa, iyan kasi nga nabanggit natin kanina, di ba? Nandun yan, magkakatabi, nakapaikot siya din sa daanan ng ihi, din sa urethra at nakadikit siya dyan sa lalagyan ng ihi, tinatawag urinary bladder. So pag lumalaki nga po yung prostata, ay naiipit niya yung yan. At dyan nga po pala, madagdag na rin, Doc, no? Bago natin makalimutan, madami rin kasi dyan tinatawag na nerves o ugat. Na yung ugat ay nagkocontrol yung pag-ihi natin, di ba? Parang ano lang din, parang pang-amoy, di ba? Pag nakaamoy ka ng hindi maganda o hindi kaya na isa, siyempre, mag-session ng signal yan sa utak at sa ilong mo na, di ba, ay hindi maganda yung amoy, di ba? Ganun din yan, halimbawa, pag ikaw ay, halimbawa, ay tatawid ka ng kalsada, siyempre nakita ng mata mo, naramdaman na may dadaan na sasakyan, siyempre, pipigilan yan, kung magsisend yan ng signal sa utak mo para pigilan ng paa mo, di ba, pigilan yung katawan mo na maglakad, tumadal nga, delikado na may dadaan na sasakyan. Ganun lang din yung ibig sabihin natin sa, yung po yung ginagawa ng nerves, yung ugat na tinatawag, no? At yun nga pa, nabanggit natin kanina, ayan lang po yung simple explanation yan. Kasi pag habang lumalaki, naiipit niya o napipress na, nabanggit natin kanina, di ba? Siyempre, initially, alimbawa, o katulad ngayon, di ba, ikaw ay nasa opisina pa, o ikaw ay nagko-commute ngayon, nakikinig ka sa ating programang Lunas, nakaupo ka sa sasakyan mo, at naka-stuck ka, naiipit ka sa traffic, naiihi ka o nadudumi ka, siyempre sasabihin ng katawan mo, magsasanya ng signal. Hindi mo pa pwede gawin nandito, kailangan mo muna siguro maganap ng gasolinahan, di ba, ng banyo, para gawin mo yun. Ganun lang din po. Pero kapag lumaki na, di ba, nabanggit din po natin kanina, kapag malaki na yan, di ba, kaya na lumaki ng 20 times, ng 10 times, ng, di ba, isipin nyo, ganun kalaki yung kastanyas, no? Nabanggit ko nga kanina. So, barado na, hindi na yan makakalabas, no? Yun po yung mga tinatawag na mga komplikasyon, no? Alam ko, narinig na ito madalas lalo ng mga lagi nakikinig. Madali po gamutin yung paglaki ng prostata, ng BPH itself per se, no? Pero yung mga komplikasyon na kagaya po ng
yun na po, pwede yung magkaroon ng tinatawag na urinary retention. No? At masakit po yan. At pag nag-acute urinary retention ang isang tao, ay maaari magkaroon ng tinatawag na infection sa ihi. No? At hindi lang isang beses, no? May tinatawag tayong recurrent UTI o paulit-ulit na infection sa ihi. At pag naiipon ng infection, ang ihi dyan, ang infection dyan, mayaman kasi sa mineral ang ihi ng isang tao. So kapag di makalabas yan, maaari din yan mag-form ng mga tinatawag na bato o stones. Opo, totoo po yun. Kaya yun nga po, yung infection sa ihi, yung bato sa yung bladder stones na tinatawag, pwede magkaroon ng ihi sa dugo. At saka siyempre, pag pataas po kasi, papasok na, kaya ascending infection pataas, ibig sabihin lang po. So ano ba yung kasunod dyan? So ang kasunod dyan, yung bato na yung kidney. So maaari rin pumalya yung kidney. Diba po? Kaya importante yan, nung tinatawag natin na, madagdag ko lang, Ma'am Faith, no? Historically kasi noon, nung unang panahon, no? Kagaya nung tatay ko sa isang surgeon, lagi na nakukwento sa akin na ang paggamot kasi ng tinatawag na enlarged prostate o yung paglaki, walang iba yan kundi yung tinatawag na castration, tinatanggal. Kasi nga, hormone dependent siya. Doon kasi nanggagaling ang hormone testosterone, no? Doon sa testicle, doon sa itlog. So, tinatanggal yan. No, yun lang yung ibang ano. Pero sa pag-advance po ng pag-aaral natin, ibig sabihin, no? Sa pag-aaral, siyempre ang siyensya o yung medical science na tinatawag, no? Na tayo ngayon hanggang kaya ng tinatawag na medical management. Ibig sabihin hanggang kaya inumin ng gamot. Diba? O tsaka siyempre mga conservative management. Ibig sabihin yung hindi kagad opera hanggang kaya ng gamot. Saka siyempre rin, i-consider natin palagi kung ano yung kagustuhan ng pasyente. No? So yun na po, hanggang kaya ng gamot. Kaya masyari tayo nga, madami tayong option na hindi kagaya noon. Natatanggalin na. Paano? Diba, Ma'am Faith, na lagi natin sinasabi, Ma'am Faith, paano? Halimbawa, kung gusto pa diba, paano kung si Sir nga ay gusto pa o yung mag-partner o yung mag-asawa ay gusto pa magkaanak. Pwede po yun. Bakit? Kasi nga, nabanggit natin, ang BPH kasi more than 40 years old yan, no? Tatagal ng practice natin, totoo po yan, hindi pa ako nakakita ng below 40 years old na nagka-BPH, no? Meron siguro ibang paglaki ng prostata na mas mababa sa ganun. Pero ibig sabihin lang, kasi Doc, Doc, hindi ba pero hindi raw ba nag-menopause na, pero hindi ang sagot natin diyan, meron kasi mga mag-partner naman na baka mas bata yung partner, 'di ba? O totoo po 'yun. O halimbawa kasi nga kaya maganda yung nag-evolve na, no, 'di ba? Kaya nga ngayon hindi na surgery na ng kaagad, no, kasi baka may gusto pa magka-partner, baka mamaya si Sir nga medyo may edad pero mas bata yung partner, kaya pa mag-baby. So yun po yung mga tinetake natin diyan, no. Kaya magpapa-check up din, ba? Lagi nga natin sinasabi, early intervention, di ba? Early detection, early intervention yan. Ayun yung sinasabi ni Doc, no, na kapag nakita agad, walang mga komplikasyon na mangyayari. Madalas din tanong sa atin ay kung konektado ba ang pagkakaroon ng prostate cancer at ano ba tong prostatitis na maaaring hindi maging problema ng mga lalaki sa kanilang prostate. Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Lunas at po sa atin ng Sunburst Sopal Mito. Magbabalik po kami pagkatapos naman po ng ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending at sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa research. Matchable and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Tayo po ay nagbabalik sa programang Lunas at po sa atin ng Sunburst Sopal Mito. Usapang prostate alert pa rin po tayo at dahil tuloy-tuloy itong ating talakayan. Doc Vince, madalas kasing tanong sa atin kapag sinabing prostate, actually yung prostate enlargement o yung benign prostatic hyperplasia, parang hindi siya common na nagiging
parang hindi siya, parang walang kaba factor kapag narinig ng mga kalalakihan kasi hindi nila alam na may ganong sakit. Ang usually kasi ano is yung prostate cancer. So, Dok, konektado ba to? Kapag ba nag-enlarge yung prostate, it can also cause them to have cancer. Ayun, magandang tanong, Ma'am Faith, no? Partly parang nadaanan na natin kanina na, pero sagutin natin ulit. Ano ba ang prostate cancer? Well, ang prostate cancer, tulad po ng ibang cancer yan, ay pinag-aaralan pa natin kung bakit nagkakaroon ng ganun. Pero, maganda sagutin mo natin. So, Doc, ginamot ako ng paglaki ng aking prostata. Nagka-BPH po ako ngayong taon na ako ay 50 years old. Pagdating ko po ba ng 55 o ng 60, di ba po, candidate po ba o ako po ba ay magkakaroon ng prostate cancer? So, magandang katanungan dyan ay hindi po, no? Wala po siyang connection. Hindi ibig sabihin ay nagka-BPH ka ngayon, ay mapupunta yan o matik. Matik ay magkakaroon ka ng prostate cancer in the future. So yan po yung magandang balita. Siguro maganda pang tanong dyan, Ma'am Faith, Ma'am Beth, no? Kung ako ba ay Doc, nagamot ako ng BPH ngayon, ginagamot, di ba? Hindi na ba ako magkaka-BPH o ka-immune? Parang ibang, diba? Ako ba ay magkakaroon ng immunity? Ibig sabihin, hindi na ako ba? So hindi na ako magkakaroon ulit ng paglaki ng prostata pag tumanda ako. Kumbaga, safe na ba ako? So, ang sagot po doon ay maaari ka pa po ulit magkaroon hanggang nagsisecrete pa yan, hanggang healthy ka pa, hanggang naglalabas pa ang katawan natin ng hormone ng testosterone. Maano ko lang nito, may tanong na, Doc, ano ba yung sinasabi mong hormone? Ang hormone ng testosterone po, importante po to sa atin. Lalaki at babae, meron po yan, no? Pero sa lalaki po, importante po yan dahil po ang hormone na testosterone po ay yan po yung nagbibigay ng manly features natin, natin mga lalaki. Yung lalim ng boses, di ba po, yung facial hairs, bigote, balbas, kung ikaw pa ay may buhok sa dibdib, chest hairs. Di ba po, yung tayo, kung mahilig tayo mag-gym, di ba, nabanggit ko ata last, nung napansin ko, masaya tayo, dahil advocate tayo ng, alam niyo naman, di ba, ng preventive medicine and healthy. Di ba, ang dami ko nakita, natutuwa ako na masyado silang conscious na. So yun nga, kung ikaw ay mahilig mag-gym, mag-jogging, so yung muscle tone, yan po yung nagbibigay. So yun lang po yun. Kaya importante po. Kaya nabanggit natin, di ba, castration, surgery kanina. Yung unang panahon pa, time machine tayo, backwards pa tayo ng konti. Di ba, yung panahon, yung mga nauna ng mga hari, yung mga tinatawag na eunuch, di ba, yung mga nagbabantay sa mga prinsesa, sa asawa ng hari, di ba? Yan ay pinapatanggal yung, di ba? Pinapaka-straight siya ng mga hari nung araw. Mm-hmm. Pero ngayon hindi naman na kailangan gawin yun dahil nga madami na tayong option. So yan po yung maano ka lang. So magandang tanong. So maaari ka pa rin po nagkaroon ka ng BPH ngayon, gumaling ka. So in the future, 1 year, 2 years, 10 years, pwede ka po ulit sana wag naman, pero pwede pa rin at madali naman po gamutin yan. Ito pa isang magandang tanong. Pwede ba ako may ibakuna sa akin o inumin na gamot ay parang hindi na ako magkaroon ng prostate. So sa ngayon sa guidelines natin, walang bakuna sa hindi natin ina-advise pa na iinom ka ng mga pampalit ng prostate parang prophylaxis o yung tinatawag na for prevention. So madali naman gamutin. May di-discuss rin natin yan, di ba, Ma'am Faith, yung ano niyan, kung paano yan, no? Pero yan po, ito madagdag ko lang, no? So yun nga, ang prostate, ang benign prostata hyperplasia na non-cancerous, hindi siya cancer. Siyempre, ang prostate cancer. So yung tinatawag na BPH, non-cancerous hyperplasia siya, ibig sabihin lumalaki yung laman, kaya hyperplasia lang po ibig sabihin. Prostate cancer, ayun, paglaki din ng prostate, pero ito ay neoplastic kasi nga malignant, neoplastic, cancerous siya, no? So papaano yung paglaki nito? So ang BPH confined lang siya, hindi siya lumalabas din sa tinatawag na prostata o prostate gland, no? Ang prostate cancer naman, so maaari itong kumalat, o usually nabanggit ko dyan, bukod dyan sa daanan ng ihi, lalagyan ng ihi, mga nerves, mga ugat, so madami rin lymph nodes dyan, di ba? May lymph nodes sa mga singit natin, sa may kaya yung spread niyan, ibig sabihin yung pagkalat niya, di ba? Parang cancer nga. So nagiging metastatic, neoplastic, di ba? Yung pa yung mga term na neoplastic, malignant, metastatic, ibig sabihin lang metastatic o makalat. So pwede mag-umalat o mag-metastatize sa lymph nodes muna, pwede rin sa buto, maapektuhan yung magkaroon ng bone cancer. Ano pa po ba? Yun na po, nabanggit ko na kanina, no? So hindi naman hindi ibig sabihin na may BPH nga magiging prostate cancer, no? Yun. Tapos paano yung niyan? Diagnosis natin o yung tinatawag na so same din. So alam to ng mga pasyente natin, ng mga listeners natin na nag-APE, no? Nung mga nag-apply na trabaho, nagpupunta sa clinic, no? So wala tayong ibang choice pag EDDR kayo, yung digital rectal examination, yun po yung tinutusok ko, tutuwad ka. Yun lang po kasi yung paraan, yun lang yung access.
Yung Tagalog yung na-access, yun lang po yung paraan para makapayang prostate gland ng isang lalaki, tutuwad ka. So, pag kinapapalang yan ng healthcare professional o ng inyong kaibigan doktor, may idea na more or less kung kailangan ka ba ipa-PSA, kukuha na ka ng dugo, kailangan ba ipa-biopsy. So, yan po yung mga dahilan po ng mga yung pagkakaiba. Siguro punta tayo sa prostatitis. So, yun yung unang dalawa, Ma'am Faith, Ma'am Beth, no? BPH, prostate cancer. So ano naman tong prostatitis na tinatawag? Doc, may kakilala ko wala pa naman siyang 40 years old, 50 years old. May BPH siya, malaki din prostate niya. Galing lang niya sa clinic ng doktor niya. Niloloko mo naman ako. So tama naman po yung sinabi nyo. So ito pong prostatitis ay nakikita po to kadalasan sa mas mababa po sa 40 years old, mas mababa sa 50 years old. Bakit? At ito po yung kadalasan may mga history ng mga STD o STI dahil sa mga sexually active to Ito yung sa mga trentahin, di ba mga So at kadalasan siyempre kapag sinabing prostatitis, walang ibang to kasi nga may infection yung prostate, na malaki naman to dahil may infection. BPH, di ba, non-cancerous, lumalaki yung prostate, pero ang prostatitis naman po, kaya siya lumalaki, may inflammation dahil dun sa infection, dun sa mikrobyo. So walang ibang gamot to kundi antibiotic. Diba? Nabanggit ko na po yung edad. Ano yung mga simptomas ito? Simptomas ito, parang simptomas ng UTI. Masakit pag umiihi. Minsan masakit yung ari. Masakit yung puso, yung pelvis. Diba? Dahil nga po may infection. No? At ano po ba yung mga, same po, ay siyempre, dapat maging loyal ka, maging faithful ka, no? Wag masyado. Kasi minsan, diba, alam niyo naman, pag nagkaya, pag kantsawan, diba, ay mahirap yan. Kaya, kailangan magpapa-check up ka, no? Kasi baka mamaya din naman, hindi naman pala prostatitis o hindi na, mamaya, ibang antibiotic ba? So mamaya hindi naman pala sakit na sa prostate yung sakit mo, no? Kaya, yun pa rin, babalik pa rin tayo dun sa early detection at early intervention natin para hindi lumala yung sakit. Ayan. So ano Doc maririnig mo talaga kay Doc, diba, na kumbaga responsibility din ng isang lalaki na talagang pakiramdaman yung sarili niya, Doc, no? Hindi maging kumbaga macho effect lagi na, uy, problema lang yan sa pag-ihi. Kasi hindi man konektado sa cancer, it can cost you a lot of risk. At the same time, yung discomfort, Doc, nadala ng pagkakaroon ng enlarged prostate, yung hirap makapag-ihi, yung hindi mapigilang pag-ihi, na pwedeng maapektuhan ang iba't ibang factors sa buhay niyo po, no? So sa mga nakikinig po nating mga kalalakihan ngayong gabi, maaari po kayong mag-text or magtanong sa ating text line 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Maaari po kayong mag-text dyan at magtanong tungkol po sa inyong mga questions sa ating tinatalakay na prostate alert or enlarged prostate po na talaga namang common sa mga kalalakihang may edad 40 years old and above. Babalikan po natin itong ating talakayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagbabalik po ang ating programang Lunas. Dito pa rin po sa inyo ng Sunburst Sopal Mito. Nabanggit na nito kanina yung mga complications na pwedeng magkaroon no, ang isang lalaki. So Dok, sabi ko nga maraming mga factors no, ang pwedeng maapektuhan ng pagkakaroon ng enlarged prostate. Isa sa madalas na tanong sa atin, Dok, pwede ba daw itong maging dahilan para hindi magkaanak ang isang lalaki? Well, ayan po, no? Magandang tanong ulit, Ma'am Faith. So, alamin naman natin ang ano yung function. No, ulitin ko lang, padaanan natin sa saglit. So, prostate po kasi may ano sa reproductive. No? Kung mapapansin nyo, pag lumabas yung similya ng isang lalaki na pagkatapos ng ilang sandali po ay nagkakaroon ng, di ba, nagiging malabnaw siya. Para siyang daan, no, Ma'am Faith, no? Gusto isipin palagi ni Doc, lagi sinasabi sa ating mga pasyente, no? Dapat wala siyang traffic, no? Kasi nga po, kapag na-traffic, may hirapan magbaw. So, nagbibigay kasi ng sustansya, yung prostate po, nagsisecrete siya, naglalabas na ng liquido, ng sustansya dun sa tinatawag na similya ng lalaki. No? Siguro magandang tanong pa dyan, kung may kinalaman ba yan sa sterilization o dun sa... So, magkaibang sterilization, ibig sabihin yung hindi ka marunong, hindi ka maaari magkaroon ng anak, no? So, magkaiba naman po yung sterilization, madaming ibang ano yan. Ang isang isang parang para maging sterile ng lalaki is through vasectomy. Surgical procedure po yun na ginugupit yung daanan ng gusto mo nito kasi mababawasan lang yung tsansa ng tinatawag na pagbuo. No? Pero kaya nga dapat healthy ang tinatawag na prostate. Ito, may magandang tanong pa dito. Pag malaki daw ba yung prostate, Ma'am Faith, Ma'am Beth, ay mahihirapan daw ba magkaroon ng o pagtayo o erection na tinatawag. So, magkaibang sakit din po yan. Yung tinatawag na BPH o yung tinatawag na pagtayo ng erection. Pero madagdag ko lang, siguro bakit nakakadagdag kung ikaw may BPH? Dahil siguro nga ay, dahil nga po pag maano ko lang konti yung itong erection, no? Kaya magandang topic talaga itong paglaki ng process. Para magkaroon kasi ng erection, ang isang lalaki, kailangan po yan yung tinatawag na massive blood flow, no? Yung pagdaloy ng dugo, no? At para mangyari yun, siyempre dapat hindi barado o walang obstruction dyan, hindi barado yung tinatawag na daanan doon nabanggit natin kanina, di ba? Dyan sa akin nalalagyan ng prostate, magkakatabi po yan, di ba? Pati yung ano ng lalaki. So, siguro maaari makadagdag na pwede na mapaparahan siguro yung mga daanan ng dugo dyan, kaya nahihirapan. Kaya po magkaibang, pero magkaiba silang sakit, inulit ito ka. Siguro ang makakadagdag pa dyan, siguro yung tinatawag na mentally o psychologically. Bakit? Kasi, yun nga, nabanggit natin ihi ng ihi. O may tinatawag na tayo, di ba, Ma'am Faith, na nocturia. Sa Tagalog po ng nocturia, yung hindi mapigilan ng paglabas ng ihi sa gabi. At totoo po yun, hindi lang yung isa, hindi lang yung dalawang. Mahigit 5 yan, minsan mahigit 10 beses iihi ng iihi yan. So kahit siguro hindi barado yung daanan ng ihi dyan, di ba, Ma'am Beth, Ma'am Faith, kung ikaw ba naman ay puyat, sa kakatayo mo dahil basa yung hinihigaan mo, di ba? Siyempre, yung pagod niyan, di ba? Yung self-confidence ng isang lalaki, di ba? Bababa yan, di ba? Kaya yun po, maaaring isang dahil. Hindi lang naman yan puro, di ba? Puro labing-labing. Siyempre, di ba, kailangan niya ng, yun nga po, kumbaga, yung psyche ng isang lalaki ng confidence, no? Kaya yan po yung mga maaaring mangyari dyan. Siguro ano natin, Ma'am Faith, yung mga simptomas, ano yung mga babantayan nila. Alam ko naman, narinig ito, lalo na yung mga suki natin, mga listeners natin. No? Siyempre, una, aanin natin dyan yung tinatawag na
medical history, no? Tatanungin natin kung gaano kadalas umihi, yung duration po, yung onset ng pag-ihi. Bakit? Kasi yung ginagamit din natin dito na para mag-diagnose ng tinatawag. Although, yun nga, clinically siya na examining ka syempre natin ng isang healthcare professional. Pero may ginagamit kasi tayo ditong scoring card, no? Yung IPSS, yung International Prostate. Doon pa lang, sa score pa lang yun, halimbawa kung ikaw ay papatak, halimbawa lang po, ikaw ay nasa 6 to 8 o 9 to 10, more or less may idea na yung nag-i-interview siya nyo, yung si Doc, kung ikaw ay candidate nga ng BPH ba to, ito ba ay o baka hindi to BPH, baka ibang dahilan, baka ito ay prostatitis, ganun po, no? Kasi tatanungin din natin ibang health issues na banggit natin kanina, no? Ano ba yung mga risk factors? Yung medyo malaki ka, obesity, di ba? So, may iba kang ininom ng gamot, diabetes, bakit po natin nabanggit yan? Kasi nga po, di ba, may mga sakit din na katulad po o minamasa o yun nga, katulad nga po, ng madalas ang pag-ihi, tulad po ng diabetes, di ba? So, ihi ka ng ihi din yan. Pero siyempre sa diabetes, ano bang, maano ka lang, bukod sa ihi ka ng ihi, siyempre mga diabetes, madalas ka rin magutom, madalas ka rin mauhaw. So, ayun po yung mga babantay natin dyan. So, number 1, urinary frequency, ibig sabihin, ihi ka nga ng ihi, di ba? Pangalawa po yung susunod, yung pag umihi ka, ay parang may naiiwan pa doon sa... Dapat kasi pag-ihi ng isang tao, labas yan, parang talagang komportable, no? O, di ba po? So, susunod, ano po, yung iba nating pasyente, o totoo pa nakikita natin, o kapamilya natin, nag-i-strain. Minsan kailangan pang i-strain, minsan kailangan mag-squat, kailangan papisilin yung puson para lumabas yung ihi. O nabanggit natin doon kanina, di ba? O yung nocturia po, sa Tagalog po, nocturia, ibig sabihin sa Tagalog, hindi mapigilan yung pag-ihi sa gabi, no? Ayun, lagi ito nababanggitin ni Doc, no? Siguro no, napansin nyo, no, makabasag pader. Totoo pa, makabasag pader yung ihi ko, Doc. Pero paglipas ng panahon, napapansin nyo, no, minsan hanggang paa na lang, hanggang dyan na lang sa sapatos mo yung paglabas ng ihi. Diba po? At saka yung huli po, yung tinatawag na nagdi-dribble. Bakit nagdi-dribble? Parang bola. So, lalabas siya, tapos titigil siya. Kasi nga, nahirapan, barado. So, pipilitin mo, lalabas na naman siya, titigil siya, lalabas. So nagdi-dribble. So, yan po yung mga babantayan ng ating mga pasyente na mga simptomas po, no? Pero yun nga po, bukod dyan, yun nga lang, kaya sinasabi ni Doc, di ba, Ma'am Faith, very important siya na naiintindihan pamilya mo, ng partner mo, yung sakit mo. Kasi, katulad yun, usong ubod sipon. Di ba, ngayon nga, alam niyo naman, ang kagawa ng kalusugan natin, di ba, may tayong campaign, yung tinatawag, di ba, Ma'am Faith, alam niyo, may mga anak, Ma'am Faith, yung Ligtas Tigdas, yung MRC, measles, rubella. Ibig sabihin, di ba, kasi talagang more on prevention tayo kahit sa prostate, no? Kasi dapat mamaya isipin mo nakakahawa, hindi pala nakakahawa. Isolate ka na isolate, ayaw mo lumabas ng bahay. O baka mamaya naman, mall ka ng mall, labas ka na labas dahil nga mainit, gusto mong palamig. Tapos, nakakahawa pa rin sakit mo. In short lang, sinasabi nga ni Doc ay dapat very important na naiintindihan niya. Lalo na ng partner mo, yung mahal mo sa buhay. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kung di pamilya mo. Di ba? Yan ang totoo sa'yo sa ano. Kaya, yun po. Ang na naman ni Doc ay dapat na papacheck up regularly. Ano ba ang guidelines natin? Kung yung mga nabanggit nating risk factors kanina, kung ikaw po ay may first degree, magulang, kapatid na, o lolo na may paglaki ng prostata, at age of 45, dapat may annual screen, 45 na i-screen ka na for benign prostatic hyperplasia. Paano po? Yun na po, DRE, o kung gusto mo, pwede ka, siyempre, mga working ngayon, di ba, may mga ano naman yan, may mga health card dyan, o kung able naman kayo, di ba, pwede kayo mag-request ng ultrasound ng prostate nyo, pwede kayo mag-request ng kuha kayo ng dugo dun sa prostate specific antigen. Di ba, kung hindi na natin hihintayin, Ma'am Faith, Ma'am Beth, yung maging dalawa, maging tatlo, kahit isa lang, dun sa tinatawag na simptomas, at ikaw ay may family history, di ba po, ikaw ay alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka na umihi. So, magpapacheck up na po. Ayan. So again, huwag pong tiisin at huwag hintayin na malala na yung mga sintomas, no, bago tayo magpa-check up. So again po, ang pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia, hindi naman kailangan tiisin. Sa ating pagbabalik, alamin natin mula kay Doc Vince and Ma'am Beth, ano nga ba ang palmito, ano ba ang mga gamot or pwedeng mga intervention na gawin, no, para magkaroon ng kaginhawaan mula po sa discomfort na dala ng pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia or enlarged prostate. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang bango ng sampayan, tara na
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Lunas at pa rin po sa atin ng Sunburst Sopal Mito. So Doc Vince, ayun na nga no, ang dami nating nasagot na mga katanungan tungkol dito sa prostate alert. Pero Doc, may paraan ba? Halimbawa, diagnose na sila with benign prostatic hyperplasia, enlarged prostate, nahihirapan na silang umihi, hindi na mapigilan ng pag-ihi. Ano po ba ang mga paraan para mabawasan ang discomfort na ibinibigay po nito? Well, una, no? Siyempre, punta muna tayo din sa mga libre. Ma'am Faith, no? So, lagi itong ina-advocate natin, Ma'am Faith, no? Alam mo na. So, number one, siyempre, lifestyle modification. Maaari doon sa may mga mild symptoms, no? Doon pa hindi pa yung hirap na hirap umihi. So, siyempre, lifestyle modification, ano ba yan? So, fluid management, o sa Tagalog, ibig sabihin, lilimitahan. Lilimitahan mo lang yung pag-inom ng tubig. Kasi nga, ihi ka na ng ihi, eh. So, kung madami ka pang ihi, yun nga, kasama yun sa pag pumunta sa kanila kasama sa pag-interview. Doc, malakas naman ako bago ako. Pag nagtuwing hapunan po kasi sa gabi, nakakaisa, 2 litro ako ba? Talagang i-expect natin, madami kang ihi. Kaya syempre, fluid management kasi isa yan sa mini-measure o sinusukat natin yan, no? Para masuri o malaman din natin kung talagang yan ay BPH o paglaki ng proseso. Fluid management. Number 2, dietary adjustment. Sa banggit natin kanina, no? Yung mga medyo malaki, di ba? Ay yung mga obese na pasyente natin. Bakit? Dahil nga po yung testosterone ay isang dahilan po sa paglaki ng prostate. Yan po kasi ay isang steroid hormone, no? Siyempre, mga dietary adjustment natin, 'di ba? Yung mga rich daw in lycopene, 'di ba? Yung mga may tanong nga diyan, Ma'am Faith, bakit daw may mga sa pag-aaral kasi natin kapag ang isang lalaki ay umabot siya ng sabi natin ng 60 to 70 years old. Ito po, tatas natin ay nadadiagnose talaga ng tinatawag na paglaki ng prostata. Mga 75% at kung isang lalaki naman ay aabot ng 80 to 90%, 90% ay nadadiagnose o nagkakaroon po. Kahit isang beses sa kanilang buhay na paglaki ng prostate. Kaya nga po, dietary adjustments, diba? Kasi nga po, syempre, mas maingat ka sa katawan, siguro, mas mabagal yung paglaki ng prostate. O bakit pa dietary adjustment na tinatawag? Kasi nga po, ihi ka na ng ihi, diba? Kaya syempre, lilimot ko rin yung mga tinatawag. Kung mahilig ka mag-milk tea, mahilig ka magkape, lahat po ang tawag dyan ay diuretic. Ibig sabihin, sa Tagalog na diuretic, pampaihi po yan. So kung iinom ka pa ng mga tinatawag na diuretic, tulad ng kape, ng alcohol, kung mahilig ka pa rin mag-party, ay lalo kang ihi. So ngayon, punta na tayo dun sa pharmacologic, di ba, Ma'am Faith, sa ano mga pwedeng inumin na gamot. So may 3 klase po kasi yan ng gamot na tinatawag, no? So imagine din po natin ulit, yun nga po, malaki rin po prostate. Tapos lalabas ang naiihi isang tao. So hindi siya makakalabas dahil nga po malaking prostate. So itong unang grupo, itong number 1 ng gamot, ang gagawin po nito ay papakalmahin niya o paparelaxin niya yung muscles na nakapaligid dun sa prostate. Ayun, para makadaloy, makalabas yung ihi. So yan po yung number 1. So yung susunod po, so again po, malaki po yung prostate, hindi makalabas yung ihi, hindi makadaan. So number 2, ang gagawin po nitong grupo ng gamot na to ay direkta po papaliitin niya yung prostate. At ito nga po, di ba, Ma'am Beth, yung pinag-uusapan natin kanina pa, ito pa yung tinatawag na Sopalmeto. At maganda ng balita, no? Dahil ito ang Sopalmeto, madagdag ko lang, dahil bukod sa pampalit ng prostate, ay natagpuan din natin na nakakatulong to dun sa tinatawag na male pattern baldness. Diba? Yung mga tito natin o magulang o tatay natin, daddy natin na yung nakakalbo hindi dito sa ibabaw pero sa gilid meron. Ang tawag po doon male pattern bald. At ang dahilan din po kasi yun yung hormonal testosterone. Pero patuloy pa rin natin na pinag-aaralan. So di ba maganda? Ibig sabihin, ano nito, nakakatulong din na makapagpatubo ulit ng buhok doon, no? Yung sa parte na yun. Bakit? Dahil nga din sa hormonal testosterone. So maganda siya kung ikaw may BPH at ikaw pa ay medyo numinipis na, yung tinatawag na male pa. So dual na. So nakakapagpakapal pa ng buhok, napapalit sa prostate na. So yun po yung number 2. So yung huli pong grupo ng gamot, so again po, barado po yung daanan ng ihi dahil malaking prostate. So yung number 3 po, ang gagawin nito ay yung kombinasyon ng unang dalawa. So paparelaxin niya, papakalmahin niya yung mga muscle na nakapaligid din sa prostate. And at the same time po, ay papalitin niya yung tinatawag ng prostata. So yun po yung mga maaari natin gawin na pagpapalit ng tinatawag na prostate gland
Ayan. So again, may mga options na ngayon, Dok, no? Dati kasi operasyon lang talaga ang maaaring makatulong sa mga kalalakihan upang magkaroon ng kaginawaan mula sa pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia. Kayo, kung meron po kayong nararamdaman ng mga sintomas, magpa-check up, number 1. And ayun na nga po, may magandang balita si Doc na may mga gamot na kagaya po ng Sopalmeto. So tanungin natin si Ma'am Beth. Ma'am Beth, ano ba tong Sopalmeto, ma'am? Na nabanggit ni Doc Vince na makakatulong po para sa may mga enlarged prostate. Yes, Ma'am Faith. Ang Sopalmeto po ay isang small palm tree. Ito po ay isang halamang gamot na matatagpuan sa Europe at Amerika. Ito pong Sopalmeto ay ginagamit for medicinal purposes para po sa mga may enlarged prostate po. May mga pag-aaral pong naisagawa kung saan napatunayan na ito pong Sopalmeto ay nakatutulong upang maiwasan ang mga sintomas ng mga may enlarged prostate po. Kaya po, good news sa ating mga kalalakihan na nakararanas ng sintomas ng enlarged prostate dahil meron na pong Sopalmeto dito sa ating bansa. Ito po yung tinatawag nating Sunburst Sopalmeto na mabibili sa Mercury Drugstores at sa Watsons at iba pang leading drugstores. Ang Sunburst Sopalmeto po ay makatutulong sa mga may enlarged prostate at maaari na pong maiwasan ang mga sintomas na nagpapahirap po sa ating mga kalalakihan. Ayan po ang good news, no. Itong Sopalmeto ay all natural na makakatulong po na magkaroon ng kaginawaan sa pag-ihi, sa problema sa prostate, ang may mga enlarged prostate or benign prostatic hyperplasia. So Ma'am Beth, marami na rin tayo mga naririnig, no, na mga conventional drugs for enlarged prostate. Ano po ang kagandahan, ma'am, ng Sunburst Sopalmeto? Yes, ma'am. Ang kagandahan po ng Sunburst Sopalmeto, ito po ay mabilis magbigay ng epekto. In 3 to 6 weeks, mararamdaman na po ang ginhawa ng Sunburst Sopalmeto users po. Unlike po sa ibang gamot na 6 months or more pa po bago pa po makaranas ng ginhawa. Mas mura din po ang Sunburst Sopalmeto ng 3 to 4 times na price compare po sa ibang gamot or conventional drugs. At ang kagandahan po ng Sunburst Sopalmeto, ito po ay all-natural food supplement. Kaya mas lesser po ang bad side effect. Lesser bad side effects at mas mabilis ang kaginawaan na mafe-feel, no, sa pag-inom ng Sunburst Sopalmeto. Kaya sa mga kalalakihan dyan, wag nang tiisin ang problema sa pag-ihi, magpa-check up kayo. At kung kayo ay ma-diagnose po na may benign prostatic hyperplasia or enlarged prostate, subukan na po ang Sunburst Sopalmeto. And saan sa mga gusto pang magtanong, Ma'am Beth, or kundi mag-order online, saan po ba pwedeng pumunta, ma'am? Yes, ma'am. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Sunburst Sopalmeto. At ang Sunburst Sopalmeto po, ma'am, ay available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide, Watsons at sa lahat po ng leading drugstores sa area ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Available din po ang Sunburst Sopalmeto online sa Shopee and Lazada po. I-type nyo lang po ang shop name na Salutary Inc. Ayan po, shop name po, Salutary Inc. Nandyan po ang Sunburst Sopalmeto kung gusto niyo po mag-online shopping ng gamot para sa enlarged prostate. Dahil wala na po kaming oras, Doc Vince, maraming salamat pong muli sa inyong pagsagot, Doc, sa ating mga katanungan ng ating mga listeners, and of course, pagbibigay ng impormasyon tungkol po sa ating health and wellness. Yes po, no, mag-send na kayo ng mga katanungan nyo at sasagutin natin yan nila Ma'am Faith, nila Ma'am Beth, no. At nag-remind lang po tayo, no, mga bakunanay, no, nakoprotektahan si Chikiting, no, laban sa tignas at rubella. Yun nga, nabanggit ko kanina, yung may kampanya tayo ngayon, no, yung tinatawag na MRC, ano. Kasi nga po, para, di ba, ligtas-tigdas yan, para sa bakunang epektibo at ligtas, todas ang tigdas, di ba? Kaya maraming salamat po, magandang gabi po. Maraming salamat, Dr. Vincent Lu Mendoza, ating nakasama sa ating programang Lunas, hatid sa atin ng Sunburst Sopalmeto, and kay Ma'am Beth Perez. Maraming salamat din po. Yes, Ma'am Faith, maraming salamat po, and kay Doc Vince, madaming salamat din po at sa lahat po ng nakinig at nakapanood po ng Radyong Lunas.
Maraming salamat po and good evening po. And ulitin ko lang po ulit, happy birthday po ulit kay Doc Vince. Ayan, happy birthday ulit, Doc Vince. Sa mga nakikinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, ako din po ang inyong nakasama ngayong gabi hatid sa atin ng Sunburst Sopal Meto. Laging nagpapaalala po ang programang Lunas na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86